Alam niyo ba na mas lumalala pang sitwasyon ng TNT dahil sa napakarami nilang injured players na siyang pinangangambahan nga ni Coach Shot ngayon? Sa katunayan, yung iba nga sa kanila dyan, naglalaro kahit injured gaya ni Calvin Optana at Jordan Hedding. Ang tanong, kapag naipanalo ng Ross ang Game 4, kaya pa yan nilang itawid ang kanilang kondisyon hanggang sa mga susunod na games? Pero ang Ross naman hindi rin dapat magpakampante dahil isang giant team pa rin ang TNT. Tara, pag-usapan agad natin. Kung tutusin, halos 7 players nang injured sa TNT. Yung iba sa kanila dyan naglalaro lang kahit wala sa kondisyon. Pinangangambahan ni Coach Shot baka bumigay ang TNT dahil sa mga samot-saring injuries na to. Unang na-injure si Jason Castro na nasa UFA na ngayon para sa coaching job. Tapos, pangalawa itong si Ray ng Batak na may hip reflexor. Pangatlo si Jello Razon. Pang-apat si Brian Heruela na pinaupo dahil sa masamang ankles. Pang-lima si Jordan Hedding na naglalaro kahit may back issues. Pang-anim si Calvin Optana na naglalaro din kahit may iniinda sa tuhod. Pang-pito naman si RR Pugoy. Si Pugoy din ang pinaka-latest na biktima dito. Sa palagay ko, doon bumagsak ang opensa ng TNT nung muntik na silang matalo sa Game 2. Sa totoo lang, kung hindi pumutok si Optana sa Game 2, dapat talaga Ross ang panalo doon. Tapos, si Optana bugbog na sa Game 2 kaya ang Game 3 tinake over na ng Ross dahil ang TNT parang naubusan na ng hininga. Kinumpirma naman ng mga doktor na hindi pa talaga pwedeng maglaro si Pugoy sa Game 4. Major factor ito sa paghina ng opensa ng TNT. Si Pugoy kasi ngayon na naglalaro averaging 25.4 points per game. So siya talagang main offense ng TNT ngayon at successor din ni Jason Castro. Kung ikukumpara mo ba naman sa Ross na parang walang kapaguran ng mga paa dahil nga ang babata pa nila, si Bo Belga lang naman ang hindi makakalaro sa kanila. Tsaka sa Ross, tulong-tulong sila lahat. Kapag marami sa kanilang maalat, may nagsistep up talaga gaya ni Anton Asisio na timely boost pero ang laki ng tulong niya. Minsan si Andre Karakut, minsan si Adrian Noco, minsan si Gian Mamuyak. Meron pa nga silang Felix Limete na hindi pa masyadong ginagamit. Sa ngayon dahil sa dami ng kanilang guards, pero isa lang masasabi ko sa Ross. Huwag silang magpakampante. Kahit ganyan ang sitwasyon ng TNT pero iba pa rin talaga ang mga giant teams. Kahit marami sa kanilang injured, nandyan pa rin si Calvin Optana. Meron pa rin silang shooters at big man na kayang pumunto sa kahit saang anggulo. Ang TNT sanay na sa ganyang dogfight situation at bid to Grand Slam pa sila kaya asahan mo na gagawin nilang lahat sa Game 4 para lang mabuhay ang trip to Grand Slam. Aasahan mo rin na mas magiging sobrang physical ng labanan ng Ross at TNT kasi kailangan din ng Ross maitabla ang series na to. So pareha silang gutom. Kung sa shooting ang labanan, mataas pa rin ang percentage ng TNT sa Team FGs habang panlaban ng Ross ay fast-paced, fast breaks, takbuhan at depensa. Sa palagay ko din, yan ang dahilan kaya bumigay ang katawan ni Pugoy sa semis at Ross nang nakalaban nila sobrang dami na ng mga takbuhan. Sa palagay nyo mga quiz, kanino kaya ang Game 4? May nakita na kayang buto si Coach Yeng para talunin ng TNT sa semis na to? At ang TNT naman, paano kaya nila mako-contain ang injured players na makabalik on time? Ano sa palagay nyo? Siya nga pala, mas gaganahan pang maglaro si Adrian Nocum dahil minax deal ng Ross ang kanyang kontrata. Mabuti na lang at kaya pang panatilihin ng Ross yung mga players nila. Ayon nga kay Paulie, dapat si Nocum huwag nang umalis sa Ross dahil nasa tamang pwesto na raw to. Ang napansin ko kay Nocum, sobrang dali niyang i-develop. Ang bilis niyang nakuha ang tiwala ng coaching staff. Ang bilis niyang pinatunayan na kaya niyang maging isang dominant guard kahit underrated. Sa loob lamang ng maikling panahon, naging main key player na siya ng team at walang kakaba-kaba. Sobrang taas ng kumpiyansa. Actually, hindi lang naman si Nocum, halos lahat sila dyan. Gaya ni Jonard Carito, tsaka yung Chris Porter, umaambag-ambag na rin. Parang meron na silang pang Bo Belga. Kung hindi ako nagkakamali, si Nocum nagka-coverage ngayon ng 15.8 points, 3.7 rebounds, 3.4 assists per game. Sa consistency ng numbers niya, hindi mo pa ba yan i-renew? Kung ako kay Adrian Nocum, manatili na siya sa Ross kahit pa matapos ang kanyang prime. Ang mga ganitong players malayo pang mararating.